Magandang araw mga kapuso, episode 72 na tayo ng magandang dilag araw ng Miyerkules, October 4, 2023. Nagpasukan na nga itong mga elite squad para nga naman antabayanan ang paglalakad ng bride na si Greta V at nagtayuan na nga mga tao. Napakaganda rito ni Greta, talagang hindi siya ngumingiti at talagang iniisip niya, sinasabi niya sa kanyang isipan na ang tagal ko nang pinakahihintay itong pagkakataong ito. Sa wakas dumating na dahil nandito na ang tinatawag na Bride of Vengeance, diba? Kaya talaga dire-diretso yung titig niya at habang pinagmamasdan niya ang buong elite squad, talagang nanginginig yung laman niya, no? Una niyang pinagmasdan itong si Blair, nag-flashback sa kanya yung pagpapahirap sa kanya, yung inudbud sa may Kate, tapos sumunod yung dalawa, si Allison saka si Riley, kinaibigan siya. Naalala niya, pinirahan siya ng dalawa na kailangan gumasos ng ganito, ililibre sila sa gantong bar, mamimili ng mga kwintas, ng mga damit, tapos kailangan i-grande yung birthday celebration ni Jared. Pinirahan siya hanggang sa nireveal na nga ng tatlong babae na kinaibigan lang siya, diba? Para nga naman makuha ang loob niya. So yun, hanggang sa tumitig nga siya rito kay Mayor Magnus. At itong si Mayor Magnus nakangiti, akala mo normal lang ang lahat. Naalala niya, ikinasal sila, tapos pinahirapan sila ng nanay niya hanggang sa pinatay siya. At ang huli, walang iba kundi si Jared. Nag-propose na maging sila na hanggang sa sila'y kinasal na, diba? Na love scam siya, nabiktima siya, tapos pinapirma siya ng papeles, diba? Deed of donation, hanggang sa tuluyan na nga nalikom yung pera nila ng nanay niya, hanggang sa naghirap sila. At eto na, talagang tuwang-tuwa tong si Jared dahil sa wakas matutuloy na ng tuluyan yung kasal nila ni Greta. Hindi niya alam meron itong pasabog na dala. So sabi nung pare, hawakan ninyo ang kamay ng bawat isa kasi nga magsisimula na yung seremonya ng kasal. At tinanong nung pare kung meron pang tututol sa araw na to ng kanilang kasal. Tumayo nga itong si Blair, no? At inawat agad ni na Allison sa ni Riley. Talaga nakaantabay sila kay Blair, baka sirain, baka mag-iskandalo. Teka, mga kaibigan ko kayo, ba't ito ginagawa sa akin, Riley? Sabi naman ni Riley, Blair, please lang wag ngayon. Brother-in-law ko si Jared at naging kaibigan ko na ni si Greta. Pares ko kayong kaibigan, ayoko naman maging unfair, pero kailangan ko tong gawin. Sabi naman ni Allison, please lang, Blair, huwag mo tong gawin. So tumayo si Norman para awatin si Blair, pero okay na nga, umupo na rin siya. So ito na, tuloy-tuloy na talaga yung seremonya. At hinawak ni Jared yung mga kamay ni Greta, nagharapan na sila. So tinatanong nung pare kung gusto mo bang pakasalan si Greta? Gusto mo ba siyang maging wife, diba? Sa hirap man o sa ginawa? Sabi ni Jared, oo. Nung tinatanong nung pare, nakatatlong tanong siya kay Greta Biglang lumingon si Greta kay Attorney Eric. So naglabasa na yung mga cellphone ng mga ibang mga imbitado sa kasal na kinausap nila, nakunan ito ng video para ma-record. Sabi nung ni Gigi, no, I don't. Nagulat siya, no? Hindi ako magpapakasal sa'yo. Nagulat si Jared. Ito naman si Attorney Eric, parang walang pakiramdam, di ba? Kasi parang alam niya na talaga yung mangyayari, napag-usapan na nila to, planado na. Samantalang tong si Jared, sabi niya, anong pinasasabi mo, Greta? Hindi ka ba nakakaintindi? Kailan pa naging nagkaroon ng interpreter tong araw ng kasal na to? Okay, sige, ulitin ko, tatagalugin ko sabi ko I don't, ibig sabihin ayoko magpakasal sa'yo, ayoko maging ilusoryo. Nagulat silang lahat, no? Sabi naman ni Jared, Greta, ano bang ibig mong sabihin? Ayoko sa'yo, ayaw kitang pakasalan. Hindi nyo pa ba maintindihan, elite squad? Sige, magsasabi na ako kung sino talaga ako. Siyempre, kailangan kumpleto ang attendance ng elite squad. Kaya ito talaga yung magandang pagkakataon para magpakilala ako sa inyo. Dahil ang babae nasa harapan ninyo, yung tinatawag ninyong dating Squammy,
yung tatanga-tanga, yung lagi nyo nilalait-lait. At ngayon, talaga magpapakilala na ako sa inyo. Sabi niya, no? Inubad niya na yung ano niya, yung veil niya. Pati yung ano niya, wedding, yung bride's gown niya. Inubad niya na. Grabe, ang ganda nung dress niyo. Yung ano talaga, yung galing sa gown mismo ni Catriona Gray sa Miss Universe. Talagang lady na rin siya dito eh. Fire in red. Ayan, no? Girl on fire talaga ang datingan niya dito. Palaban na palaban. Ito na ang bago kong itsura ngayon. Talagang sigaw siya rito ng sigaw. Galit na galit talaga siya sa Elite Squad. Marami na kayong mga nabiktima, Elite Squad. Sabi niya, no? Meron pa siya mga pa-intermission, di ba? Kayo ang dahilan kung ba't kami naghirap. Pinahirapan ninyo yung mga ibang tao, pati ang nanay ko, dinamay nyo. Ayan, no? Nandahil kay Lily, nandahil kay Mang Pio, nandahil kay Telma. Ayan, sinabi nyo. May mga pa-intermission pa siya, may mga dramatic pa siya, no? May mga tao pa eh. Justice for Telma, ayan, no? Justice for Pio Salazar. Flashback sa kanya, lahat ng mga tao na biktima nila, yung mga sinaktan ni Riley, justice for Lily Bunayog. Talagang gulat na gulat ang mga Elite Squad eh. Napapahiya sila sa skandalong ginagawa ni Gigi. Justice for Abby Minor, yan si Abigail, yung namatay, di ba? Yung pinahirapan ni Riley. Tapos sinama rin niya si Donna, justice for Donna Arevalo. Pinahirapan si Donna, di ba, kinuryente. Nakakaawa. At syempre, yung pinakamalaga sa buhay niya, ang nanay niya. Justice for Luisa de Jesus. Ayan, no. Talaga nag-flashback sa kanya eh. Naipon yung galit ni Gigi eh. Ngayon talagang sumiklab para siyang isang bulkan. So, na sila? Nagkakaroon na sila ng hinala na maaaring si Gigi nga itong nasa harapan niya. Mga Elite Squad, nakilala nyo na ba kung sino ako? Ang gagaling ninyong gumawa ng mga kalokohan, pero pagdating sa singilan, ang patanga ninyo, mga bobo. Lumapit tong si Norman, Mayor, patumbay na natin. Sabi ni Mayor Magnus, no? Wag, Norman, wag kang magpadalos-dalos, marami mga tao dito. Oo, dahil ang nasa harapan ninyo ngayon, ang nasa likod ng magandang dilag na ito, sabi niya, no? Walang iba kundi si Gigi Robles. Ako, si Gigi Robles. Sumigaw siya, nagpakilala siya. No? Galit na galit talaga siya. Pinakilala niya yung sarili niya. Kasi parang nga naman maniwala ang Elite Squad. Nagpakita siya ng ebidensya. Oo, nagpanggap lang ako bilang si Greta B. Dahil yun ang pangalan ko para hindi niyo ako makilala. Ang babae nagtatago sa maskara na ngayon ay hubad na. Sabi niya, no? Nakahubad na. Ayan, pinakita, diba? Talagang pinaakit niya ang Elite Squad no? Yan ang pagmumukha ko noon. Oo, ako si Gigi Robles, sinabi niya. Grabe yung revelation, no? Palaban na palaban eh. Ang haba ng linya rito ni Herlin. Ang hirap mag-acting sa harapan ng maraming tao, guys, ha? Ang hirap, pero ang husay talaga ni Herlin, grabe, bravo, ang husay. Kinabisa niya talaga yung sobrang haba ng lines. Pati yung emosyon, ang hirap. Hirap ng ginawa niya. Elite Squad, ba't hindi kayo makapagsalita ngayon? Iyang-hiya kayo sa mga kasalanan ninyo? Sabi niya, no? Blair, ba't natahimik ka? Handang-handa pa naman ako makapagbardagulan ngayon. Sige, amunin mo ako, bibigay ko yan sa'yo. Handang-handa ako. Sabi niya, no? Talagang tahimik silang lahat. Nakatayo lamang sila, talagang nahiya sila. Sabi niya kay Blair, no? Blair, gusto mo ilabas ko mga ebidensya laban sa'yo? At ikaw, Allison, isa ka pa. Peke kang kaibigan. Ang totoo, plastic ka. Sige, gumawa ka ng video laban sa akin, siraan mo ko. Gawin mo yun. At syempre, yung kaibigan kong si Riley, di ba magsanggang dikit tayo? Pinaliwana mo ko, di ba? O ba't ngayon, wala kang dalang plancha? Bakit naiwan mo pa sa hotel? Gusto mo ba akong pasuin? Sige, gawin mo. At syempre, sa napaka-paborito kong Mayor Magnus. O ngayon, bakit natahimik ka? Ha? Akala mo, patay na ako. Ngayon, nagulat ka. Buhay ako. Tanga. Sabi ni, ni Gigi, no? At ikaw, ba't nandito ka pa?
bakit nakatayo ka pa dyan? Ay sa bagay, hindi ka nga pala aalis kasi wala ka pa nahuhut-hut na pera sa akin. Ngayon, ako na ngayon, si Gigi Robles dahil nakahubad na ang maskara ko. Sabi niya, kinumpronta niya si Jared. Siya nga pala Elite Squad. Kailangan ninyong mangumpisal para naman mabawas-bawasan yung mga kasalanan na ginawa ninyo bago kayo lumabas sa simbahan, sabi ni Riley, matapos ka namin kaibiganin tapos ito'y gaganti mo sa amin. Wala kang utang na loob, sabi naman ni Allison, wala kaming ginagawang kasalanan sa iyo, Greta. Sabi naman ni Blair, namangha ako, scriptwriter ka na pala ngayon. Nag-change career ka na pala. Sabi naman ni Greta, huwag ka nga magmaang-maangan dyan, Blair. Sabi niya, hinabi niya talaga, kayang-kaya ko makapagbardagulan sa'yo. Sige, maglalabas ako ng isa pang ebidensya. Roll BTR, nakakatawa Ayan pinakasalan ako ng lalaking ito para mapaniwala niya ako. Diba? Ako naman kung tanga, asang-asa. Para na nga akong siopaw na may flavor asado, saka bola-bola. Asang-asa ako sa pamamahal niya habang binobola niya ako. Ang tawa ko dito Diba? Yan. Tapos sila, kinaibigan nila ako para mapaniwala nila ako. Pagkatapos, sinututan nila ako ng pera hanggang sa ninakawan nila ako. Ganyan kasamang Elite Squad. Nung umalis si Gigi, pinigilan siya ni Jared. Binigyan niya ng malakas sa sampal. Pagharap niya, sinampal niya. Buti nga sa'yo, deserve. Ang lakas sa sampal dito ni Herlin. Grabe, sapul na sapul si kawawa. Lamog na lamog yung lamog agad yung kalawang pisngi ni Jared Alam mo ba, diring-diri ako sa tuwing hahawakan mo ko, sukang-suka ako, bumabalik ng sikmura ko. Diba? Hinahalik-halikan mo pa ako. Tiniis ko lahat yon. Noon yon, minahal kita pero ngayon hindi na dahil tapos na tayo. Sabi ni Gigi, wag na wag mo kong malalapit-lapitan. At dito na nagtatapos ang review ni Rika para sa araw na to, mga kapuso. Abangan natin bukas, araw ng Huwebes, October 5, 2023, episode 73. Patuloy pa rin ang pagsasagawa ng plano ng Elite Squad at nanggaling na naman ito kay Blair, yung ideya na to. Diba? Ang napagplanuhan ni Blair ay ipagpapatuloy pa rin nila yung plano gaya ng dati. Na lolokohin na naman nila si Gigi sa pamamagitan ni Jared dahil nararamdaman pa rin talaga ni Blair na nagbago lang yung anyo niya sa itsura niya. Pero yung takbo ng utak at puso niya, ganun pa rin. Yung tatanga-tanga pa rin at madali pa rin mabola. Kaya gagamitin nila si Jared para maloko ulit itong si Gigi. So ang tanong ni Jared, magiging epektibo pa kaya yung plano na yan sa ngayon? Kasi nga talagang kinakabahan ng Elite Squad ngayon kaya magkasama sila at nagpupulong sila ngayon, di ba? Dahil planado nila na patumbahin na nga talaga itong si Gigi. Samantalang itong si Jared, patuloy pa rin siyang lumalapit kay Gigi at pinigilan nga siya ni Atty. Eric kaya nagpang-abot na naman sila. Nagkasuntukan sila at sa pagkakataong ito, natalo si Jared at meron siyang pasa sa may kaliwang labi. Samantalang itong si Gigi umiiyak, napapaiyak kay Atty. Eric dahil magmula noon hanggang ngayon, hindi niya talaga sinukuan itong pamilya ni Gigi Robles, di ba? Nandiyadyaan pa rin si Atty. Eric. Sobrang laki ng utang na loob niya. Sabi niya, maraming salamat. Nandiyadyaan ka pa rin. At dito na po nagtatapos ang review ni Rika para sa araw na to. Kung bago ka pa lamang kapuso sa akin channel, please like and share this video on your social media platforms. I-hit mo na rin ang subscribe button with notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng magandang dilag and other GMA shows tulad nito. Magandang hapon mga kapuso, happy viewing, maraming salamat sa inyong panonood and God bless us all.